Ngayong araw mga mare, samahan nyo kami. Sa mga nagtatanong po pala kung nasaan kami, nandito tayo sa Hagunoy, sa bahay ng tita ko. Nandito tayo ngayon kasi mahirap na kapag may emergency ay nasa gitna tayo ng bukid. Lalo na't yung sitwasyon ni mama ay hindi maganda. At ngayong araw ay pupunta tayo sa bayan dahil bibili tayo ng gamot. At bago yon ay pumunta muna tayo para bumili ng prutas. Bumili pala tayo mga mare ng saba na saging. Nabasa kasi namin sa mga nagko-comment ay maganda daw yung kay mama kaya naman bumili tayo. Dito pala tayo pumunta mga mare dahil yung binibili nating gamot ay wala dun sa butika na malapit kila tita. At ayan nga mga mare, pagdating namin bahana naman high tide daw. Kaya for the lusong na naman ang person. Bumili rin pala tayo mga mare ng bangus kasi yun ang gusto ni mama iuulam. At ayun na nga mga mare, dumating na tayo dito sa bahay nila tita. At pagdating nga namin ay nabutan namin si mama nandito sa tapat ng pintuan. Maaliwalas na pala yung mukha ni mama kaya alam kong kaya niya. Tinanong ko siya kung okay na siya, sabi niya okay na kaysa nung nakarang araw. At pagkadating ko nga ay yung avocado binuksan ko na. Kaso kakakwento ko hindi ko napansin na hilaw pala. Kaya ang ginawa ko na lang tinabi ko para mahinog tapos naman yung isa ay binuksan ko. Palagi rin po kasi kami nagbabasa ng comment at nabasa namin maganda nga daw po ang avocado sa pangangatawan ni mama para daw bumalik yung lakas. Kaya naman bumili tayo at saktong-sakto na maipaborito to ni mama kaya naman marami siya nakain ito. At ayan na nga nilalagay ko na sa baso para makain na ni mama at nilagyan ko rin ng ganito para lalo siyang mas maraming makain. Buti na nga lang mga mare bumalik may panlasa niya kasi nung nakaraan wala talaga. Kaya ayaw niyang kumain pero ngayon ay tinatanong namin kung anong gusto niya ay nagsasabi na siya. Sabi ko nga kay mama kumain siya ng kumain para bumalik na yung lakas niya at makauwi na tayo. At buti nga si mama ay sumusunod na. Yung tipong hindi na kailangan pilitin, nakakain siya. Kain mga mare, tamang kain lang siya ng paborito ng avocado. Tingnan niyo na yung mukha niya, maaliwalas at nakakangiti na rin. Salamat talaga kay Lord. At tingnan niyo naman si tita, tuwan-tuwa na marami na nakakain ni mama kasi nga nakaraan wala talaga siyang gana. Kasi si tita umiiyak nung nakaraan dahil nga si mama sinasabing hindi niya na kaya. At pagkatapos nga namin pakainin si mama, hinanda naman namin itong lulutuin natin sinigang na bangus. Para makakain si mama ng marami dahil may sabaw. At ayan na nga, sinalang na natin yung kaserola na may lamang tubig na para pakuluan. At dito naman sa kabila, balang-abala naman kami sa pag-iimay ng kangko at paghihiwa ng mga gabi. Ito pala mga mari na bilhin natin bangus kanina sa bayan. At ito nga pamangkin ko ay tumutulong pa talaga siya. Ay apo pala sa pamangkin. At ayan na nga tinulungan na tayo ni tita. Si tita pala ay kapatid ni mama na panganay. Si tita talaga ang nag-aalaga kay mama kapag may sakit siya. Si tita na rin kasi talaga ang tumayong pangalawang magulang nila mama dahil maaga rin silang naulila. Buti na lang talaga si tita ay hindi pabayang kapatid. Dahil kahit may sarili siyang problema ay hindi niya pinapabayaan si mama pagdating sa ganitong pagsubok. Talagang inaalagaan niya si mama sa abot ng kanyang makakaya. Talagang maswerte lang talaga kami ay meron siyang kapatid at meron kami tita na kagaya niya. At ayun na nga nilalagay na ni tita yung mga gulay para sabay sa pagkulo ng tubig mamaya. At si tita nga habang naglalagay nakikichismis pa. Isa rin si tita kung bakit gusto namin umasenso kasi gusto namin siyang matulungan. Dahil si tita, isa na rin sa tumayong pangalawa naming magulang. Nung mga bata kami, siya ang nagbabantay sa amin kapag wala si mama kaya talagang malaki ang utang na loob namin kay tita. At ayun na nga, kumukulo na yung tubig kaya naman nilagyan na ni tita yung kangkong. Kailangan talaga ni mama yung sabaw kasi gusto niya rin daw maasim. Kaya gusto niya sinigang na bangus ngayong ulamin. Buti nga ngayon marunong na siya mag-request sa mga nakarang araw kahit anong tanong namin ay ayaw kumain. Kaya talagang pinapagalitan namin, sabi namin paano ka lalakas yan kung ayaw mo kumain. At ayun na nga, hinalo na ni tita yung gulay. Maya-maya lang mga mare, kakain na rin tayo nito. At ayun na nga mga mare, kakain na tayo. Tara mga mare, kain. Masarap ganito mga mare, tipong kahit may problema kayo, sabay-sabay pa rin kayong kakain. At ayun na nga, sinasandukan ko na si mama para makakain na siya at makainom siya ng gamot. Salamat kay Lord at nakakausap na namin maayos si mama. Sana tuloy-tuloy na to mga mare. At ayun na nga, nilalagyan ko na yung gulay yung plato ni mama para lalo siyang lumakas. Habang abala nga kami sa pagkain, ito ng mga ate ko ay abala rin sa paglalaban ng damit nila. At ito nga, sabi ko kay mama, kawain ka ng madami para mas lalo kang lumakas. Nakakatuwa lang mga mare, ang dami natin ngayon at iba't iba pa ang muka. Kaya masarap kumain kapag ganito karami, yung tipong agawan.
At eto nga si mama, tamang kain lang. At ayan na nga, nagsasandok na din ako ng para sa amin. Para makakain na rin kami, baka kami naman ang magkasakit. Kawawa naman si mama kung walang mag-aalaga sa kanya. At tingnan nyo naman mga mare, napakarami natin ngayon. Hindi pa to mga mare kompleto. Buti na lang talaga meron kaming pamilya na handa kaming suportahan. Kaya hindi namin ramdam yung mga problema pinagdadaanan natin ngayon. At sana nga mga mare, tuloy-tuloy na to, yung tipong kahit ganito lang yung buhay natin pero nakakaraos sa araw-araw ay okay na yon. At gumaling na si mama ng tuluyan para makauwi na rin tayo mga mare sa bukid. At ayan na nga, tingnan niyo naman si mama kumakain na at marami rin siya nakain yan mga mare. Kaya talaga mga mare, tuwang-tuwa kami. Ito lang mga mare, yung pangarap namin, yung payakman yung pamumuhay basta magkakasama at walang magkakasakit. Yung tipong kulang-kulang man sa material na bagay, punong-puno mo ng pagmamahalan sa bawat isa. At ito pala mga mare yung kabuuan ng bahay. Malapit pala mga mare yung bahay ng tita ko sa ilog. At ito namang apo ko si Pamang kay ligay ang ligay sa video kaya naman nagtatatalong pa. At kinahapunan nga mga mare, nagayaan yung mga batang maligo daw sa ilog. Aminin nyo, isa rin kayo sa mga nagpapaalam sa nanay nyo na hindi pinayagan maligo sa ilog kasi nga delikado. At tingnan nyo yung mga batang to, parang walang problema sa buhay. Kaya minsan mapapahiling ka na lang na sana bata na lang tayo ulit. At kami nga dito sa taas sa gilid, tamang nood lang kahit paano nakakawala rin ng problema. Ang bilis talaga ng mga mare ng panahon, dati ganyan din kami. Yung tipong papagalitan tayo ng nanay natin kasi nga delikado sa ganyan. At tingnan nyo naman itong mga bata, akala mo kumakalangoy swimming pool. Akala mo hindi madumi yung tubig na pinaliliguan nila. Ang mga bata talaga kahit simpleng bagay ina-appreciate nila. Yung tipong kahit simple lang ay masaya na sila. At eto naman kami sa gilid, tamang id lang talaga kasi nga bawal kami. Hindi ko rin pinapayagan, baka naman marunod yung mga bata dahil hindi naman marunong lumangoy. Kayo, sino nakaranas dito maligo sa ilog, taas ang kamay?